Yes. Okay, isang mapagpalang araw po muli mga kababayan na welcome back. Kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kamusta rin po ating mga kababayan na OFW? Grabe Ay itong araw na ito mga kababayan ay unang araw ng pagsisimula ng overseas voting. Okay. Okay sana. Kasi itong ating mga kababayan excited na bumoto. Excited na bumoto para suportahan itong pambato ng PDP. Pambato ni Tatay Digong. Ang problema mga kababayan dismayado. Dismayado po ito mga kababayan natin base sa ating mga napapanood nakikita sa Facebook. Sila po ay dismayado sapagkat itong kanilang mga binoboto na mga kandidato, pambato ng PDP laban, binoto nila Duterte 10, PDP straight, straight PDP. Ay nagtataka po ito ating mga kababayan na OFW na ang kanilang binoto online ay iba po yung nakikita nila doon sa ano ba tawag doon? Parang reference ba tawag doon? Di ko alam. Nakikita po natin sa Facebook, iba nga. Iba nga yung lumalabas ng mga pangalan ng mga kandidato. Ay hindi pwedeng gano'n, hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng ganyan kumilek. Ano ba yan? Binoto street PDP tapos ang lumalabas iba ang pangalan. Ano ba yun? Bakit ganun? Yan po ating katanungan. Kumilik. Ano ang plano ng kumilik dyan? Kasi ang dami ko nakikita natin pinupost ng mga kababayan nating OFW. Pagka ganun mga kababayan mahirap yan. Mahirap yan. Kung yan po ay totoo, base sa mga pinupost natin mga kababayan, mahirap yan. Hindi pwede ganun. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Pag yan po hindi na aksyonan, hindi na ayos ng Comelec. Okay? Sana ngayon pa lang umaksyon ang Comelec. Kung kaya ipatigil, itong online voting ipatigil. Para lang masigurado na tama. Tama ang lalabas na resulta. Yung binoto natin mga kababayan, tama ang lalabas. Kasi problema yan Kung yan po ay totoo, problema yan. Dahil ang ating demokrasya ay masisira. Diba? Kaya ngayon palang dapat Comelec, huwag kayo puro paliwanag. Aksyonan ninyo. Pinaka-the-best niya na dapat gawin. Aksyonan ninyo. Huwag kayo puro paliwanag. Huwag kayo puro pa-interview. Aksyonan ninyo. Kung ano ang kailangan gawin, gawin ninyo. At tulad din, unang araw pa lang yan. At napapansin ko mga kababayan karamihan po na mga kababayan natin na nagpo-post online, Facebook, nagreklamo karamihan ang mga bumoto pabor sa PDP. Kasi sila itong di umano ay biktima sabi nila. Wala pa tayong nakikita na nagreklamo na ang binoto nila ay hindi PDP. Wala pa sa ngayon Unang araw pa lang, unang araw. Okay? Delikado po yan, Comelec. Delikado po yan. Dapat ngayon pa lang action na kayo, okay? Kaya, Comelec, please. Kung gusto ninyo maging hindi magduda ang taong bayan, kung gusto ninyo hindi magalit ang taong bayan, ayusin ninyo. Nasa inyo yung balikat nakasalalay ang integridad ng eleksyon. Alam ninyo yan mga kababayan. Comelec
Sa balikat ninyo salalay ang integrity ng ating halalan ngayong May 12, 2025. Okay? Ha? Kumilik! Gising! Action na, action, action, ha? Action na, kumilik. Please. Ha? Mahirap yan. Okay? Buong Pilipinas. Buong Pilipinas yan. Nanonood, nag-o-observe. Okay? Nag-o-observe. Kumilik. Okay. So ito po mga kababayan pag-usapan po natin ito Okay? Isa pa. Bakbakan na to mga kababayan Bakbakan na to. Bakbakan bakit ka ninyo mga kababayan Bakit ko nasabing bakbakan na ito? Ito na ho, kababayan Ito na po. Personal na po na inendorso ni BP Sara itong si Senador Amy Marcos. Ngayon, mga DDS, ano desisyon nyo, Ano plano nyo dito? Kasi si BP Sara na mismo nagtaas na kamay ni Amy Marcos. Okay? Di ba, siyempre tayo, nung mga nakaraan, nag-iingat tayo, baka mabudulo naman tayo. Kaya na siyempre, si BP Sara na itong nag-i-endorso kay Amy Marcos So ano magawa natin dito ngayon? Okay? Si BP Sara na mismo ang lumabas na video ngayon kay Amy Marcos pa lang. Itim. Itim. Katulad din mga kababayan ito po yung video. Ito po ang video ng pag-endorso, pagtaas ng kamay ni BP Sara. Ito po ang video ng pagtaas ng kamay ni BP Sara Amy Marcos. Okay? Ito po mga kababayan. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Kinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Itiman number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Ayan bakbakan na to. Bakbakan na Okay, itim. Itim. Ladies in black. Women in black. Ano ba, tama ba? Women in black. Ano ang mensahe? Ano ang mensahe ng women in black? Bakit itim ang napili nilang kulay? Sabi dyan ipaglalaban ang tama, laganap ang kagutuman. Okay? Walang iwanan, hindi nang iiwan. Sino ang hindi nang iiwan? Okay? Both. Pareho sila. Hindi nang iiwan Pareho sila. Sa kabila ng dinadanas ng mga Duterte, ni Tatay Digong, ni BP Sara, dito sa kamay ng administrasyon, hindi nagawang iwanan ni BP Sara si Amy Marcos. Okay? Sa kabila ng ginawa ng administrasyon, kapatid ni Amy Marcos kay BP Sara, hindi rin iniwan ni Amy Marcos si BP Sara at ng mga Duterte.
Yan po ang mensahe. Okay? Ito mga kababayan na, ako, dahil nga siyempre may kinakaharap si BP Sara ngayon, yung impeachment, yung balak tanggalin itong kalaban, mga kritiko, si BP Sara. Siyempre ngayon, naghahanap tayo ngayon ng pang-counter. Pang-counter sa kanila para ma-save ang posisyon ang Vice President, para ma-save ang posisyon ni BP Sara. Tayo ngayon bilang Duterte supporter, tayo po ay naghahanap ng pang-counter dito sa mga kritiko na gustong tanggalin si BP Sara sa posisyon. So anong dapat, mga kababayan? Okay, anong dapat natin gawin? Siyempre, bubuto tayo ng mga kandidato na ini-endorso ng mga Duterte. Ni Tatay Digong, siyempre, andyan na yung PDP laban, yung straight. 10. Meron pang 2 para makumpleto ang 12. Okay? Para makumpleto ang 12, dagdagan natin ng 2 para maging kumpleto yung 12. Siyempre, hahanap tayo ngayon ng kandidato na pwedeng manalo, na Duterte supporter, ini-endorso ng mga Duterte ni BP Sara. Sino yan? Camille Villar. Si Camille Villar, pasok po siya sa number 12. Magic 12. Malapit. Okay? Amy Marcos, malapit din sa Magic 12. So, sa akin, para ma-save ang posisyon ni BP Sara, ay ang aking iboboto, ang aking desisyon sa ngayon, ay pasok na si Camille Villar sa akin. Okay? Si Amy Marcos, nag-iisip pa ako. Kasi pinagpipilian ko, it's either Greg Honasan or Amy Marcos. Okay? Amy Marcos. Since si BP Sara inendorso si Amy Marcos, pag-iisipan ko muna. Kasi si Greg Honasan gumagawa ng effort, nag-i-effort para maipabalik si Tatay Digong sa bansa. Kaya siya gumawa ng petition. So ngayon, between Honasan and Amy Marcos, nag-iisip ako ngayon. Okay? Nag-iisip ako ngayon kung sino sa kanila ang mas malapit na pwedeng manalo. Doon tayo para ma-save ang posisyon ni BP Sara. Ngayon kasi hindi na pwedeng pairalin natin yung galit. Okay? Hindi na pwedeng pairalin yung galit. Dapat otak na. Kasi nga ang goal natin ay hindi matanggal si BP Sara sa posisyon. Para pagdating ng 2028, makakatakbo siya bilang presidente sa 2028. At kung sakali, kasi ito inuulit ko ito mga kababayan, inuulit ko ito. Kasi hindi po tayo umaasa na sa kamay po ng ni Bongbong Marcos administration, hindi po tayo umaasa na may ibabalik si Tatay Digong. Okay? Ngayon, kung sakali, after 3 years, pag si BP Sara ang maging Pangulo, doon po tayo umaasa na si Tatay Digong makauwi. Okay? Maliban na lamang kung may ipanalo ni Tatay Digong ang kaso. Kaya nga, pinag-pray natin lahat ng option, lahat ng pwedeng ating gawin para matulungan si Tatay Digong
ginagawa natin. Iniisip natin. Tulad niyan, pinag-pray natin. Sakali, no? Baka sakali. Loobin ng Diyos na may panalo. Okay, ngayon pa lang dapat mapagbigyan na ng ICC sa tulong ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga abogado, sana si Tatay Digong mapauwi na mas maaga. Okay? Ngayon, kung hindi man, ang pag-asa natin si BP Sara sa 2028, baka dyan. Okay? Baka dyan, sa 2028, si Tatay Digong makauwi. Yun po ang ating iniisip Okay? Kasi, tayo po kasi ngayon, alam na natin di ba? Alam na natin, ang mga Duterte ang programa, dyan na yan alam na natin sila. Wala nang question dyan. Kaya nga siyempre ngayon, ang dapat natin gawin is save. I-save ang posisyon ni BP Sara. Okay? I-save. Yun po mahalaga sa kanyo mga kababayan. Ngayon, kayo mga kababayan mga DDS, bahala kayo kung anong desisyon nyo. Basta ako, pasok na po si Camille Villar sa akin. Inuulit ko sa dalawa between Greg Honasan and Amy Marcos. Pinag-iisipan kong, okay, kung sino sa dalawa ang aking ibubuto. Okay? Ngayon, ito mga kababayan iniisip ko kung bakit bakit nangyari ito, bakit naisipan na lumipat ni Camille Villar at ni Amy Marcos sa kampo ng mga Duterte. Bakit sila nag-decide na iwanan na itong alyansa ni Bongbong Marcos? Kaya nga bakbakan ito di ba? Kaya nga bakbakan ito sa aking palagay mga kababayan sa aking palagay nasira ang alyansa dahil sa ginawa ni Bongbong Marcos kay Tatay Digong. Nasira po ang binuong alyansa. Okay? Dahil katulad niyan mga kababayan simula noon na pinadala nila si Tatay Digong sa ICC, nagalit ang mga tao. Kaya kung makita ninyo, nahihirapan na ngayon mga kampanya ang alyansa sa Mindanao, sa Visayas. Nahihirapan sila. Di ba? Tapos nasundan pa na lalong nasira sapagkat umalis si Amy Marcos. Kaya sa aking palagay mga kababayan, sa aking palagay yung inaasahan ni Bongbong Marcos na maging paborable sa kanila kapag si Tatay Digong ay tinapon sa ICC, nagkamali sila ng akala. Dahil malamang inaakala nila noon na kapag wala na si Tatay Digong sa Pilipinas, matatanggal ang tinik sa kanilang lalamunan. Kaso hindi yun nangyari. Hindi yun ang nangyari. Dahil doon nakita ng mga politiko ngayon na tumatakbo na ang galit ng tao, dahil sa galit ng tao sa ginawa nila, naglabasan ngayon ang mga Duterte supporter. Nakita nila yan na malakas pala ang suporta ng tao sa mga Duterte kay Tatay Digong. Di ba? Ganun yan Di ba? Ngayon, katulad yan sa mga survey, pasok na. Pasok na po si Philip Salvador, si
Congressman Rodante Marcoleta, at humahabol yung iba. Umaangat yung iba. Meron pa tayong halos isang buwan na lang ako na hiniwala na aakat pa itong mga ibang pambato ng PDP laban. Naakat pa yan. Okay? Kaya salamat po kay BBM dahil sa ginawa mo, ang nag-benefits, ang pambato ng mga Duterte, dahil sa kapalpakan ni Bongbong Marcos, dahil sa kapalpakan ng gustong matanggal ang mga Duterte sa posisyon, ito ngayon ang impact sa pambato ng alyansa. Kaya, okay, bakbakan na to.